Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bob's TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan at eto, alamin natin ano itong matinding sikreto ni Marcoleta ang nabunyag mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Alright, so grabe. Ito, alamin natin at pag-usapan mga kababayan. Ito pong isang matinding sikreto. No, netong si Marcoleta ang isiniwalat po mga kababayan. Netong si Senator Panfilo Lacson. Okay? Kasi ito mga kababayan, no, grabe. Nawawala po kasi itong si Gutesa. At ito po ngayon sa isang interview o sa isang panayam dito kay Senator Ping Lacson, no, di umano nakakuha po siya ng CCTV netong si Gutesa. No? At ito po mga kababayan ay ngayon lang natin nalaman, no, na ito po palang si Gutesa, no, ay matagal pong naglagi sa opisina ni Senator Marcoleta bago po siya tumestigo sa Senate Blue hearing dyan po sa kaso o sa issue ng flood control project mga kababayan. No? Grabe. Ano kayang ginawa, no, netong si Gutesa at Marcoleta? No, ano yung kanilang mga pinag-usapan mga kababayan habang ito pong si Gutesa ay nasa opisina ni Senator Marcoleta? Okay? So ito kasi sabi dito mga kababayan, dito po sa isang balita na to, ayan, no? Testigong si Gutesa dumaan muna raw sa opisina ni Marcoleta bago ito dumalo sa nakaraang flood control hearing ayon kay Lacson. No? Sinabi ni SP Pro Tempore Ping Lacson na batay sa CCTV footage ng Senado, dumaan muna raw sa opisina ni Senator Marcoleta si Orly Gutesa bago pa ito tuluyang bumaba sa session hall noong September 25 para sa flood control hearing. No? Sa nasabing footage, 8:27 AM nakarating si Gutesa sa institusyon at nanatili muna ito sa opisina ni Marcoleta ng humigit kumulang 30 minuto o 30 minuto mga kababayan, 30 minutes bago bumaba sa gallery ng session hall kung saan nagaganap ang pagdinig. Maalala si Gutesa ang iprinisintang testigo ni Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee na siyang lumapit daw sa kanya para magboluntaryong magsalita. Okay, so idagdag natin, no, na tinawagan po etong si Marcoleta netong si Mike Defensor na meron daw di umanong testigo. Alam naman natin na magkasama tong si Defensor tsaka si Marcoleta, no, nung pinabagsak nila ang ABS-CBN. Di ba mga kababayan? Ano sabi ni Marcoleta ngayon mga kababayan? Eto po, no? Ito po ang kanyang banat, mga babayan, dito po kay Senator Ping Lacson. Ang balita ko, kumuha ng CCTV si Senator Lacson para makita niya na kung sino sumundo kay Gutesa. Sa CCTV po ng Senate. Sabi ko, ako naman, anticipating that he might come. So sabi ko doon sa staff ko, pakitingnan mo itong taong ito, baka sakaling dumating kasi nangako siya na darating. But I'm not sure kung darating o hindi. So binigay ko yung imposibleng hindi mo alam si Mike Defensor ang nag-refer. Diba? Ako honestly hindi ako naniniwala na hindi niya ina-expect kung darating o hindi etong si Gutesa. Mga babayan, nag-usap na yan, no, para sa akin si Mike Defensor at saka si Marcoleta, baka nag-usap na po yan sa labas o before pa nila ipresenta itong si Gutesa, no. Siguro yun lang yung naiisip ko, na baka nag-usap, no, etong si Marcoleta at saka si Mike Defensor, no, bago nila ipresenta etong si Gutesa.
Diba? Kasi kung matatandaan natin, napanood natin na tinawagan daw po siya, no? Ni Defensor. At meron daw pong ilalabas na testigo. During that time, mga kababayan, bakit, no? Dito kay Marcoleta, ilalabas ni Defensor yung testigo. Whereas kung ang Senate President that time ang may hawak ng Senate Blue Ribbon Committee ay si Panfilo Lacson. Si Senator Lacson. Bakit? Kasi no, itong si Mike Defensor din, mga kababayan, na nagpresenta rin ng peking testigo laban po dito kay Lacson dati. Kaya nga hindi niya mailapit kay Lacson eh. 'Di ba? So ako honestly siguro no, ang target nila is sirain no yung kredibilidad o guluhin yung investigasyon no ng Senate Blue Ribbon Committee. Hindi niyo ba napansin pa iba-iba na sila na statement? Sasabihin niya ngayon na most credible no si Gutesa na testigo. Pero noong nakaraan, ang most credible sa kanya, sino? Yung mga Diskaya? Ano nangyari sa mga Diskaya? Hindi na credible ngayon? Hindi na sila credible na gawing state witness o ilagay sa witness protection program? Si Gutesa na? O, di ba? At the same time, ito, naiisip ko lang din mga kababayan. Kaya siguro, ayaw na ni Gutesa na namapa sa ilalim no dito sa witness protection program kasi mahahawakan siya. No? Mahahawakan siya. Hindi kagaya na kapag siya ay nasa laya, pwede siyang magtago o pwede siyang lumabas o magagawa niya ng maayos no na wala nakabantay sa kanya lahat ng gusto niyang gawin. Kagaya niyan, no? Ito opinion lang natin, nakita lang natin mga kababayan, yung posibleng senaryo. Kagaya niyan, ngayon, hindi na makita si Gutesa. So, wala nakakalam ng whereabouts. Sino nakakalam ng whereabouts? Si Marcoleta lang at saka si Mike Defensor. Oh. Di ba kayo nagtataka? Di ba? So, na-establish sila sa CCTV. One of my staff fetched him from the guards area at pumunta sa Senate ito, di ba? Sa Senate. So, bali sa pintuan ng Senate. Ano? Sa pintuan kasi doon pa lang kasi maraming pirmahan. So, check-in para lang makapasok siya ng mabilis, kasi sabi ko, before 9 o'clock nandun ka na. Question is, bakit naman si Senator Lacson, kung totoo yun kung totoo na merong CCTV, ba't kinakailangan niyang kumuha ng CCTV and spy on us? Is this the work of a senator? Oh, yan sabi niya, spy daw, nag-i-spy daw. Actually, hindi po nag-i-spy. No? Yan kasi yung malaking kaibahan ni Marcoleta kay Senator Lacson. Si Senator Lacson, mga kababayan, kapag kumilos may resibo. No? Kumbaga sa lahat ng galaw iskwalado. Mga kababayan. 'Di ba? Kagaya niyan. Sinilip niya yung USEC no ng DPWH. O ano nangyari? Disablay siya, 'di ba? Yung mga pinagsasabi niya ron na para sa akin, sa tingin ko lang na parang gusto niyang hanapan ng butas yung USEC po no ng DPWH lumalabas, mga kababayan, na yung palang sinasabi niyang pinaglalagyan dito sa tao na to no sa USEC ng DPWH doon pala nilalagay yung mga walang binibigay na assignment. Si Senator Tulfo na mismo nagsabi. Kung siya, sinasabi niya na nag-research siya at hindi niya kilala si USEC, mga babae, nag-background checking siya, bakit hindi niya binackground checking yung ahensya na yon? Dahil siya mismo alam niya dapat Ano yung pinunto niya doon, mga babayan? No? Ang pinupunto niya doon, na doon nilalagay yung mga tao na may kaso. Yun yung nakikita ko base doon sa kanyang mga sinabi. Pero in-explain yan ni Tulfo, ni Senator Erwin Tulfo, no, na hindi lang mga taong may kaso ang nakalagay doon. Maging yung mga walang assignment. Mostly walang assignment. Diba? So alam nyo ako, honestly, hindi ko binoto yan si Marcoleta. Hindi ako naniwala doon sa 2,000 niya na kuryente.
Hindi ako naniniwala doon, mga kababayan. Hindi ako naniniwala doon. No, doon sa kuryente niya na 2,000. Ay, nako. Oh, ano sabi ni Senator Ping Lacson? Hanggang saan pa aabot ang panloloko? Senate President Pro Tempore Ping Lacson on Thursday called out what he described as another fake claim. This time the allegation that Orly Gutesa is under the custody of the Philippine Marines. In a statement, Lacson said verification with Marines Commandant Major General Vincent Blanco III confirmed that Gutesa is not and has never been under their custody. Contrary to the statement of former Congressman Mike Defensor. On Wednesday, Defensor told One News Historicon that Gutesa, a surprise witness in the flood control scandal, is under marine protection. No, at may sinabi pa, no, etong si Mike Defensor, no, nandoon daw sa kampo si Gutesa. Diba, sinabi ng Defensor yun eh. No, na nasa kampo. No, ng mga sundalo, eto pong si Gutesa. Mga kababayan, hindi nyo ba nakikita yung mga panloloko? Hindi nyo ba nakikita yung mga pagsisinungaling? Maniniwala pa ba kayo? Alam nyo, buti na lang yung mga kababayan natin ngayon nagiging mas matalino na. Mas nakikita na nila, no, kung ano yung totoo sa hindi. No? Yung mga DDS na lang talaga ang hindi nakakakita niyan. Sila na lang yung nagdolokohan talaga, mga kababayan. Okay, so yan, anong masasabi po ninyo dyan, mga kababayan, no? I-comment na lang po sa ibaba ang yung mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Hanggang dito na lang po muna ang ating vlog ngayon, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong suporta. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs, it's Bobs TV. Peace and out.